Bakit parang walang sounds? Wait a minute. Pagping na init. Okay, so magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper 11, ang inyo pong lingkod. At hindi nakahabol sa fiesta, no? Of Nazarene, Black Nazarene dito po sa atin sa Philippines, sa Quiapo. Happy fiesta po sa lahat po mga taga Quiapo at sa lahat po mga deboto ng Black Nazarene. Happy fiesta po. And maraming salamat po sa patuloy po na paniniwala din po sa mga mapaghimalang ginagawa po sa buhay-buhay natin ni Black Nazarene. Patuloy lang po tayong manalig at manampalataya po sa Kanya para po sa araw-araw po na biyaya na Kanyang pagkakaloob sa atin. At nakakatuwa po, no, kasi talaga pong sobra po siyang talagang mahalin ng maraming tao. Sobra. So nakikita ko po, especially every year po, no, hindi nga lang po talaga ako mabigyan ng pagkakataon na talaga pong pumunta doon para po sa translasyon. But andito naman po ako para manalangin para sa Kanya, sa lahat po ng ginawa niya mga biyaya, himala na ginawa niya po sa buhay ko at sa buhay din po ng pamilya ko at para din po sa inyo. Ako po ay lubos po na nagpapasalamat din po sa lahat po ng mga subscribers. Sa mga new subscribers, maraming salamat po. Sa mga patuloy po na naniniwala sa mga aking ipinamamahagi dito na mga mensahe mula po sa ating Panginoong Diyos Ama, especially po doon sa mga listeners ko na mga sa visions, no, maraming salamat po. Ngayon po is still vision po tayo, no, it's a tarot vision. Aalamin po natin kung ano po ang ibig sabihin ng visions po na pinakita sa akin yesterday, kanina lang po. Hingi po tayo ng from God, no, kung ano po yung nais niyang ipahatid sa inyo. And kung ano po ba yung, actually gusto ko pong kumuha po ng update kung ano po ba talaga ang nangyayari ngayon doon sa mga umaatake po sa inyo. But for now, ang kukunin po nating mensahe is about po doon sa vision po muna. Okay? And sa mga mag-a-avail po, dito po muna tayo sa mga makaka-resonate. Sa mga makaka-resonate po nitong ating reading na ito, please click the subscribe button, paki-like and share na rin po, and paki-click ang notification bell para po update kayo lagi sa ating reading. And also, sa mga gusto pong mag-avail ng ating mga, ito pong, saan na ba yun? This one po kasi is yung oil natin na pangkalahatan na protection, which is, talaga pong ito is pambaklas sa mga kinukulam, barang, lason, usog, gayuma. Ito po, no, pinaka the best po to. And actually, hindi lang po to pang spiritual, pwede rin po tong pang physical, no, pwede pong pamahid sa mga, kahit mga fresh na sugat, pwede po, mabilis po siyang maghihilom. Sa mga may rashes po, pwede rin po to sa masakit ng ipin, sa may mga ingrown na murder or what, sakit ng ulo. Ito po is the best po to. Marami na po nakapagpatunay niyan, especially po mga healers din po. And ito pong isa is yung manifestation oil natin, which is ginagamit naman po siya talaga sa mga business. And pagdating po dito, is nagbibigay po ako ng instruction, depende po sa mga gusto na pong gawin, no? Okay. And again, ito pong reading na ito is for spiritual po talaga siya, which is sa mga tao po nakakaramdam po ng tipong mga nakakakita, nakakaamoy, nakakarinig, nakakaramdam ng hindi naman po nakikita ng karamihan or ng iba. So ito po is para po sa inyo. And sa mga people may mga bloodlines po or mga may lahi po ng mga manggagamot, hindi po porque ko sinabi na mga manggagamot is andito na po yung like me, na nanggagamot po ako ng mga may, kung kinukulam ka, binabarang ka, ginagayuma ka. So yan po yung mga ginagawa ko panggagamot. Mga nasasalbahe po ng elemento, yan po yung mga ginagamot ko. And also sa physical gagamot din po ako, pero more on spiritual po talaga ako. And now is kumbaga para po sa mga gusto pong magpagamot,
andyan din po sa description box. Gusto pong magpa-heal, magpa-reading, magpa-ritual, magpa-baklas po ng mga gayuma, kulam, nandyan lang din po sa aking contact details. I mean, sa description box yung contact details ko po. And what else pa ba? I think yun lang po, no? So, let's start. Mahal na Diyos Ama, mahal na Jesucristo, pakibasbasan po, mahal na Santo Niño, mahal na Birheng Maria, pakibasbasan po ninyo, napakalakas sa kapangyarihan, banal na dugo, banal na ngal, banal na espiritu, ang mga cards na ito para po makapagbigay ako ng mensahe sa akin po mga tagapanood, patungkol po sa vision na inyo binigay sa akin kanina. Naway, bibigay ko po ng detalyado ang mga ito nang sa ganun po ay magkaroon po sila ng kaliwanagan at madala ko po sila sa tamang landas at magkaroon, mawala po ang kanilang pagkalito o ang kanilang mga iniisip. Naway kami po inyong patuloy na iligtas sa anumang kapahamakan, disgrasya sa kuna at po klase ng karamdaman na tukso at bigyan po ng kagalingan lahat po ng may karamdaman. Maraming salamat po. Amen. Okay. Okay, so let's start. Tingin po tayo ng message from God, from Holy Spirit. Okay, so hingi muna po tayo ng message dito sa ating sa Angel Tarot card. Ano ba ang meron dapat yung expect ngayon, no? Ano ba ang meron sa iyo collective ngayon? Ano bang energy ang meron ka ngayon? No, alamin po natin. Okay, so your first card is Strength. So, there's a great inner strength, release, harsh judgments, forgiveness, and compassion. So, kumbaga dito sa Strength card, no, sinasabi na lang na kumbaga, or kung mag-base po tayo dito mismo din sa images na to, no, or sa picture na to, na sinasabi ni Archangel Ariel, na you need to release yung mga, kung meron po kayong tipong kayo ay may mga iniisip sa kapwa, no, so parang ang kailangan nyo po dyan is i-release na lang po to, maybe isarili nyo na lang po, no, or don't even share it to others, especially if hindi ka naman po sigurado sa mga haka-haka mo. Though for some of you, andito po yung talagang yung kutubo ninyo is on point, but hindi naman po natin kailangan ipangalandakan sa iba. So maybe kung meron man kayong dapat pagsabihan, maybe one person, no, is enough. Hindi na po kailangan pang i-broadcast pa sa iba or what, no. So kung meron lang po kayo parang gusto niyo lang pong i-voice out, yes, pwede naman po, kahit siguro sa isang tao, dalawang tao, pwede na po yun. Pero yung sabihin nyo pong parang group of friends or parang kung sino yung makasalubong ninyo, tapos sabihin nyo wala na po pinagkaya pa sa chismis yun eh. So mas maganda po talaga na para po magkaroon tayo ng or ma-boost po natin yung inner strength na meron po tayo, mas maganda po talaga yung na-voice out po natin yan. Or maybe mas maganda i-voice out nyo po kay God yan, and at the same time, no, hindi naman po magpapaka-ipokrita sa inyo, talaga po mas maganda pa rin po may sinasabihan din po tayo personally. Like siguro sa best friend po natin, or sa partner po natin, or sa mga kids, no, na pwede nyo pong, para lang po matanggal yung parang hinanakit, mga tipong ganun sa dibdib ninyo. Para po ma-release lang po yan. You need to release it kasi para pumasok po yung mga dapat na marireceive nyo this time. But make sure po na don't be too harsh, no? Yun nga po sa judgment. No? Parang kailangan be gentle or parang make it a point na
andun po yung, meron kayong sinasabi sa isang tao, na which is, halimbawa, kung may attitude po siya, pero make sure po na, andito po yung, i-address nyo rin po doon sa mismong tao. No, para po magkaroon po siya ng changes. And hindi na po maulit yung same scenario. Yung old, no, or yung past na mga nangyayari sa buhay niya. Kumbaga, kailangan nyo po silang i-correct, no, or turuan para maging maayos po yung buhay nila. Okay? And andito na rin yung kumbaga, maybe kaya ganun nagkakaroon ka ng mga judgment sa tao dahil may mga may ginawa sa inyo na mga pagkakamali. So, all you have to do here is to forgive them. No? Kasi tao lang po tayo. Kung ang Diyos nga po, ilang beses po tayong pinatawad, million times, billion times, tayo pa kaya na tao lang. Wala po tayong karapatan para po tayo ay magkaroon ng hinanakit or magtago ng sama ng loob. And next is Nine of Fire, which is sinasabing don't give up. No? So, parang sinasabi dito na you need to protect your pagiging creative, no? And have courage, no? Always believe in yourself. Kasi, kung andito yung nagtatrabaho, gumagawa ka nga ng gumagawa, especially your craft, especially to sa mga healers. Kung meron kayong mga ginagawa mga crafts, or meron kayong mga ginagawa like, for example, this one, yung oil, pero andito po yung mga doubts ninyo, wala pong effect yan. Unlike po yung full of love, no, passion, ang ibibigay nyo po sa mga ginagawa ninyo. Yung spirit mo and the Holy Spirit is nagkakaroon po sila ng tandem na sa every time na bawat kumpas ng kamay mo, bawat buka ng daliri mo, bawat lagay mo doon is may power po yun. Kasi andun yung energy mo na ilalagay mo doon sa, like here, no? So, nailalagay mo siya dyan. So, kaya andito yung papapansin mo, parang sa'yo wala lang, pero pagka ginamit na po ng iba, doon mo marirealize na ay ang galing. So, andito yung magiging thankful and super grateful ka kay God kasi binigyan ka ng ganong talent. Binigyan ka ng ganong magic na magkaroon or ma-share mo yung gifts and abilities na binigay sa iyo ng Panginoon sa ibang tao. No, na nakakatulong ka para maging normal uli, maging masaya uli, maging prosperous ulit ang buhay nila. Ganon. Okay? Just believe in yourself. Okay? Love yourself. Trust yourself. No? Na kung paano mo pinagkakatiwalaan ng Panginoon Diyos Ama, ganon ka rin dapat sa sarili mo. Okay? Okay, so what else? Next is, see, you are the magician. You are really ready na, no? You have the resources of the ability to manifest them. Life is so magical. It's true. No? So, you are, talaga, the magician. Kumbaga, you are a powerful manifestor. You can manifest everything you want. And lahat naman po din yan is, lahat po yan ma-achieve po ninyo. No? So, ang kailangan nyo lang po dito is always be prepared or be ready. Kasi po talagang andito yung lahat, no? Lahat naman po kasi is, yun nga sinasabi dito na you have the resources or the ability to manifest them. So, kumbaga, lahat ng talents meron ka. Kumbaga, tipo, kahit saan ka isalpak ka dito sa first door, isalpak ka dito sa second door, isalpak ka dito sa third door, mabubuhay ka. Hindi ka magugutom. Hindi ka maghihirap. No? So, bakit? It's because of Jesus Christ. It's because of God na talagang binless ka ng sobra-sobra. Diba? Ganun lang po yun. Okay? So, what else? Kailangan mo lang talaga maging ready. And actually, kung ano man po yung mga inaasam-asam ninyo or still, parang gusto niyo po sa buhay ninyo. And again, lahat naman po tayo guys, meron tayong goals. So, lahat naman po yan is, lahat po yan ma-achieve ninyo in Jesus' name. Ma-achieve niyo po yan.
Kailangan nyo lang po talaga sa ngayon, if andito yung you're facing some struggle sa buhay, which is normal naman po sa atin yan again, is ano lang, let go, let God nyo lang po yan. Okay? And we have the 5 of Wands, 10 of Swords, and 6 of Swords. Okay, so kung ako sa'yo, no, andito yung don't mind yung mga taong parang, alam mo yun, binibigyan ka ng blockages. Or maybe ito is nararamdaman mo to na parang there's something happen sa buhay mo ngayon na merong umaawat na magkaroon ka ng growth, umaawat na magkaroon ka ng magandang buhay, umaawat na maging masaya ka sa buhay, umaawat na umasenso ka, no? Kasi ang dami talaga nagba-backstab sa iyo. Ang dami talagang gusto kang parang alam mo 'yun, yung hindi mo mapagtanggumpayan kung ano man yung tina-target mo this year 2025. Maraming obstacles na gustong ibigay sa iyo to. Or dalhin kasi isang obstacles na talagang hindi ka na makakalusot. Marami. And about your gifts and abilities, ayaw nila niyan. Gusto nilang bawiin sa'yo yan. As you can see here dito sa 6 of Swords, no? There's a lot of demonic entities na nakasurround sa'yo para to block all the blessings, all the possibilities, opportunities na darating sa'yo, no? So, parang ang gusto nito is yung mawindang ka, magkamalas-malas ang buhay mo, or andito yung gusto niyang hindi ka mapunta sa right path, or hindi ka makarating sa paroroonan mo. Andito sila, hinaharang ka nila. But, as I can see here dito sa card na to, is andito yung still move forward. No? Kailangan mong paglabanan to. Kailangan mong hawiin itong mga ito. Kailangan parang, kahit na nararamdaman mo mayroong mga negative energies na bumabalot sa katawan mo, mayroong negative energy, demonic entities, no, na sumasabotahe sa'yo, diretso ka lang. Huwag mo silang pansinin. Kung may nakakapit sa'yo dito, may nakasampa sa'yo dito, dead ma. Diretso mo lang. Let go, let God mo yan. Okay? Kasi hindi ka na madadalhin dyan sa ganyang sitwasyon ni God kung alam niyang marupok ka or hindi mo kakayanin yan. Alam niya one day, bigla na lang ito magpupulasan. Bigla na lang ito malulusaw. Bigla na lang ito magiging abo. Dahil sa lakas mo. Dahil sa lakas mo kay God. Hinihintay lang ni God kung paano ka manalangin sa Kanya ng tama. Again po, ang pananalangin po is hindi po basta-basta. Kung gusto nyo po magkaroon talaga ng right communication or directly connection kay God, kailangan po natin itong daanin sa tamang pamamaraan. Hindi po natin kailangan ng rush. Ayaw po ni God ng ganun. Mas maganda po yun, talagang tayo is super connected sa Kanya. No? Hindi po yung nananalangin lang po tayo kasi kailangan na po natin ngayon. Mas maganda po yung ngayon pa lang po, sinasabi ko na po sa inyo, mas maganda po ngayon pa lang po, mag-umpisa na po tayo magdasal, manalangin, humingi ng kapatawaran sa lahat ng nating pagkakasala, and always be thankful and grateful po sa maliliit na bagay na binibigay po sa atin ng Panginoon. Hindi po yung naandyan na po ang problema, saka po tayo maghihilahod, saka po tayo dyan maglulumpasay na humingi po ng tulong sa Kanya. And worst kasi po ang nangyayari pag ganyan po is talagang huli na po ang lahat. Then ang blame niyo po kanino? Kay God. Pero kayo po ang may pagkukulang. Hindi po siya. Tama po ba ako? Okay, so let's see kung ano ba yung nag-aantay sa'yo. Hingi tayo ng message from the universe or from your ancestors, no? Hingi tayo. Dito sa mga nangyayari sa'yo, mga nagbabackstab sa'yo, mga paghihirap na nangyayari sa'yo, dito mga nakaraan, ano ba ang kapalit? Ano pa ba ang naghihintay? Epiphany. What else? There's a there's a good start pa rin, ano? There's a fresh start sa buhay mo. Loved ones in spirit. Wow. So, alam niyo yon yung, yes, your ancestors, your spirit guides are there, no, to guide you. Kung sino man to. No, kung sino man to, mga past loved ones ninyo,
na namaalam na still they are there to support you sa lahat ng bagay, especially and also the nature, no? And actually you are the light, no? You are the light, you have this divine light na nasa katawan mo na magbibigay din po ng kaliwanagan sa karamihan, and also dito din sa mga spirit guides, and also sa mga nature. Ano nature lover ka. That's why andito rin yung suporta sa'yo ng mga elemento, engkanto, engkantada, laman lupa, kung ano man yan, no? Na na nagtagapangalaga ng nature. Isa dito yung talagang todo suporta din sa'yo. Kaya, kumbaga, itong mga demonic entities na to, or kung sino man mga demonic entities na nandyan, para isabotahe ka, para pabagsakin ka, para para inaawat ka, para ituloy yung mission mo, hindi po magtatagumpay yan. Kasi kahit sa ka po pumunta, nakabuntututong, lahat po kakampi mo eh. Spirit, ancestors, elementals, lahat eh. So, wala rin po silang paglalagyan. Naglalakad ka na nakabalot ka. Nakakala mo naglalakad ka mag-isa, hindi. Parang alam mo yon, ang distance ang kapal ng guides mo is parang from kung saan ka nandoon, 100 meters away from you, hanggang doon ang guides mo. Ganun kalayo. Ganun sila karami. Para bago ka papasukin itong mga demonic entities na to, wala na. Ngarag na sila, lusaw na sila, duguan na sila. Ganun ka protected ng divine. Ganun katinding liwanag na meron ka din. Na you need to take care. Kasi hindi nga lahat is pinagpapala ng katulad ng meron ka. Okay? So, let's see. Tingnan pa natin sa ibang cards. Kung ano pa yung message sa'yo dito sa aking Tagalog Oracle cards. Top of the deck is panalo ka sa kaso. Kung sino man sa inyo ang merong pinaglalaban ngayon na kaso, mapalupa yan, marriage life yan, whatsoever, no, is panalo ka sa kaso. Kung ano man yan, spiritual, physical, mental, emotional, financial, panalo ka sa kaso in Jesus' name. Okay, so what else? Mensahe mula sa Diyos Ama. Yes, perfect. So, itong message na to, itong reading po natin na to is for you na nanggagaling po mismo sa ating Diyos Ama. Amen? And God says, kumbaga, and wants to inform you, wants you to know, no, na mataas na po ang antas ninyo sa spiritual. Congrats! Congrats, congrats, congrats! Diba? So, alam mo yon, even sa mga cases, hindi lang sa cases dito sa atin sa physical, no, or in material, also sa spiritual, no, is andito yung panalo ka pa rin lagi sa kaso. Lagi ka nasa for the win. Kasi God loves you. Okay? And yung mga plans mo to go abroad, still matutuloy yan. Matutuloy yan. Claim this. Matutuloy at matutuloy yan. Okay? Nagliliwanag, I told you. Nagliliwanag ka. Yan yung nakikita nila sa spiritual. Yung buong pagkatao mo, buong katawan mo nagliliwanag. Okay? Ganon ka kalakas. And wag kang susuko. Here, oh. Wag kang susuko. Laban lang. Yun yung sinasabi ko sa iyo, dire-diretso ka lang. Kasi may naiinggit. Okay? Kung may mga atake ka man ngayon, it's because of talagang sila ay punong-puno ng inggit sa katawan. Diba? Ganun lang yun. Kaya kumbaga, medyo ingat-ingat tayo sa ating mga kinikilos. No? And make sure po na kung meron man po tayo mga success in life, huwag na po natin yung i-share. No? Be quiet na lang po. Kasi po yung iba nangingit-ngit. Na kumbaga from pagiging itsurang Diyosa, nagiging aswang ang mga ito. Okay? So, kailangan po natin medyo maging behave or quiet. No?
Okay, so what else? Tingnan natin kung anong ilalabas. Itong ating card. Kuha lang po tayo ng mga ilang card dito. Yun. Top of the deck is kulam, bumalik sa kanya. Good luck, no? And dahil bumalik na ang kulam sa kanya, that's why andito na ngayon yung aani ka ngayon ng sangkatutak na blessings. No? So, eto na. No? It's backfire time. It's payback time. Okay? And magbabalik na siya sa Lord. Magbabalik na siya, magbabalik loob na siya sa Diyos. Amen. Hari nawa, no? Magbalik na to at magkaroon na totally kaliwanagan ng isip nitong taong to. Kung sino man tong sumasabotahe sa iyo, nananakit sa iyo spiritually, hoping po talaga na siya ay magbalik loob na po sa Panginoon dahil wala naman pong mangyayari sa kanyang ginagawa. Ano ba ang ipinaglalaban nitong taong to? Diba? So, better na alam niyo yon, mas masarap po mamuhay sa mundong ibabaw, yung wala kayong stress na iniisip, wala po kayong kagalit, wala po kayong kinaiinggitan. Mas masarap po yung puro kayo sharing, giving, ganon. Kesa po yung puro ka lait, puro ka sita, puro ka reklamo, puro inggit, galit ang nandito mo. Hindi po maganda yun. No? As long as tayo po ay nabubuhay dito sa mundo, mas maganda po talaga yung let's be a giver. Mas masarap po sa pakiramdam yun eh. But, excuse me. But make sure po na if you are a giver, dito po talaga galing. Hindi po yung at end of the day is pagka ando po isusumbat ninyo. Huwag po, gagad po si God nun. Okay? Okay? So, that's it. Sa mga naka-resonate at di pa po nakaka-subscribe, please click the subscribe button, paki-like and share, and click the notification bell. And sa mga gusto pong magpa-sked, magpa-book, yan, nandyan na po sa description box. And gusto pong mag-avail ng mga medallions and oils, nandyan din po. Okay, so close your eyes and bow your heads para po sa ating healing. Okay, so maraming salamat po. God bless and love, peace and hope. Bye!